Magandang araw mga bata! Ako si Teacher JV ng ika-4 na baitang at ang aking aralin sa araw na ito ay ang Unit 1, Pagguhit, Aralin bilang isa, mga disenyo sa kultural na pamayanan sa Luzon. Inaasahan na sa pagtatapos ng ating aralin sa araw na ito, kayo ay nakakakilala na ng kahalagahan ng mga kultural na komunidad sa Luzon at ang kanilang pagkakaiba sa pananamit, palamuti sa katawan, at paraan ng pamumuhay. Ikalawa, na ilalarawan ng iba't ibang kultural na pamayanan sa Luzon ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan, at kaugalian tulad ng sa Ipugaw, Kalinga at Gadang. Ikatlo, nakakalikha ng isang sining na ginagamitan ng disenyo ng Luzon. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay ang mga disenyo sa kultural na pamayanan sa Luzon. Elemento ng sining na nais kong talakayin sa inyo ay ang mga sumusunod: linya, kulay, at mga hugis. Prinsipyo ng sining na nais kong maipakita sa inyo ay ang pag-uulit-ulit. Mga kagamitang aking inihanda ay ang mga sumusunod: bilog na karton, basang papel, lapis, crayola, at oil pastel. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magbabalik-aral. Kung inyong matatandaan sa inyong ikatlong baitang, kayo ay tumalakay na ng iba't ibang uri ng maskara at putong at kung saan matatagpuan ito sa Pilipinas. Ngayon, sa ating balik-aral, kikilalanin lamang ninyo ang mga larawang aking inihanda kung saang selebrasyon sa Pilipinas ito makikita. Ang unang larawan ay ito. Sige nga mga bata, tukuyin nyo nga kung saan selebrasyon sa Pilipinas ito matatagpuan. Tama, Maskara Festival. Ikalawang larawan, magaling, Moriones Festival. Ikatlo, tumpak, Ipugaw. Ikaapat, magaling, Sinulog Festival. At ang panghuli, tumpak, Tinagyang Festival. Mahusay mga bata, talaga kayong natuto na sa inyong ikatlong baitang. Ngayon, dahil tayo nagbalik-aral na, magpapakita naman ako sa inyo ng mga larawan na aking inihanda ng mga tela at kagamitan ng Ifugao, Kalinga at Gadang. Mga bata, kailangan yung suriing mabuti ang mga larawan na dahil may katanungan akong nakahanda. Atin ang simulan. Unang larawan, disenyong Ifugao. Ikalawang larawan, disenyong Kalinga. Ikatlo, disenyong Gadang. O mga bata, suriin nyo ng mabuti dahil ito na ang aking katanungan. Ano-ano ang linya, kulay at hugis na katulad nito sa maskara at putong na maaaring magamit sa mga selebrasyon at pagdiriwang? Tama. Ang mga linyang makikita ninyo sa mga larawan ay ang mga linyang patayo, pahiga at pasigsag. Ang mga kulay naman na ginamit ay kulay dilaw, asul, kahel, at itim. At sa mga hugis naman, may hugis isda, kidlat at ahas. Mahusay mga bata! Ngayon, dahil tayo nagbalik-aral na at may kaalaman na kayo sa ating aralin ngayong araw, mas lalo pa nating palawakin ang inyong kaalaman. Alam nyo ba na ang mga kultural na pamayanan sa Luzon ay may kani-kanilang pinagmamalaking obra? Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o kaya naman sa kanilang kapaligiran. Unahin na natin ang mga Ifugao. Ang mga Ifugao ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang mga disenyong kadalasang makikita sa kanilang mga pananamit ay ang hugis araw, kidlat, isda, ahas, butiki, at mga puno. Sumunod naman ang mga taga-Kalinga. Ang mga taga-Kalinga mahilig gumamit ng mga kulay, pula, dilaw, berde, at itim sa kanilang mga disenyo, lalo na sa kanilang mga pananamit.
Sumunod ay ang gadang. Ang gadang ay na makikita sa Nueva Vizcaya. Sila ay kilala o bantog sa paghahabi ng mga tela dahil sa pamamaraang mabusisi ng mga ito. Ngayon, mga bata, kung kayo ay nakinig sa aking tinalakay, aking mga katanungan ay ito. Ano-ano mga disenyo ang inyong nakita sa larawan? Tama, ang mga disenyong nakita nyo ay may hugis araw, alon, at ahas. May nakita ba kayong pagkakaiba sa kanilang paggamit ng linya at hugis at kulay? Tumpa, ang tatlong kultural na pamayanan sa Luzon ay may pagkakaiba sa paggamit ng mga linya, hugis at kulay. Nakikita rin ba ninyo ang paulit-ulit na disenyo sa kanilang mga gawa? Tama, ang tatlong kultural na pamayanan sa Luzon ay pinapakita ang paulit-ulit na disenyo sa mga gawa nila. Magaling! Ngayon mga bata, dahil tayo may alam na sa ating aralin ngayong araw, ito na ang ating aplikasyon. Dito, guguhit kayo ng iba't ibang disenyo ng kultural na pamayanan sa Luzon. Halimbawa sa Kalinga, Ifugao at Gadang. Gamit ang mga materyales na meron tayo ngayon, guguhit kayo ng sarili niyong disenyo. Maaaring gumamit kayo ng iba't ibang linya, hugis at kulay, basta na ipapakita ang prinsipyo ng pag-uulit-ulit. Mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 5 hanggang 10 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Tayo na't magsimula. Ngayon mga bata, dahil tapos na ang ating tinakdang oras para sa ating pagguhit, mas palalimin pa natin ang ating pag-unawa. Ito ang aking mga katanungan. Una, ano-ano ba yung tatlong kultural na pamayanan sa Luzon? Tama, ang tatlong kultural na pamayanan sa Luzon ay ang Ifugao, Kalinga at Gadang. Pangalawa, paano mo ginamit ang iba't ibang uri ng linya, hugis at kulay sa paggawa ng disenyo? Magaling, ginamit mo ang iba't ibang uri ng linya, hugis at kulay sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit nito. Mahusay mga bata. Sumunod, atin ang buo din ang ating aralin. Alam ba ninyo na ang mga disenyong kultural sa pamayanan sa Luzon ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa? Kaakit-akit at kanais-nais sa paningin ng kanilang mga likhang disenyo na ginagamitan ng iba't ibang uri ng linya, kulay at hugis. Ilan sa mga ito ay ang mga inukit o nililok sa kahoy, mga damit na may iba't ibang borda, at karamihan sa kanila ay may ginawang disenyo na hango sa kalikasan, maging sa kapaligiran tulad ng dahon, tao, bundok at mga hayop. Ngayon dumako tayo sa ating refleksyon. Kung kayo ay naninirahan sa kultural na pamayanan ng Luzon, paano ba ninyo papahalagahan ang katutubong sining o disenyo na mayroon ito? Tama mga bata, kailangan nating pahalagahan ang mga katutubong sining na mayroon ang mga ito, dahil ito ang kumikilala sa ating katauhan. Kaya mo bang ipagmalaki at sa paanong paraan? Tama, dapat mong ipagmalaki ang mga katutubong sining at mapagmamalaki mo ito sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng mga ito. Magaling! Ngayon naman mga bata, ako ay may inihandang pamantayan na kailangan nyo lang sagutan. Dito, markahan nyo lamang ang inyong mga sarili kung kayo ba ay nakasunod sa mga ito. 3 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. So mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para matapos ang gawain na ito. Inyo nang simulan. Yan mga bata, tapos na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Pero ang inyong takdang aralin para sa susunod na araw, gumupit ng mga larawan ng iba pang halimbawa ng disenyo ng pamayanan sa Luzon at idikit ito sa inyong kwaderno. Ngayon mga bata, sana marami kayong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat!